Hello grade 9 students! Welcome sa ESP TV, kung saan ay ating tatalakayin ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ako si Binibining Francesca Mariz Buwan, guro mula sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 9. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang Module 3 sa ating self-learning module na may pinamagatan na kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid. Bago tayo magsimula, tunghayan muna natin ang mga most essential learning competencies o tinatawag nating MELCs. Ito ay ang mga inaasahang mga matutunan at maunawaan ninyo sa module na ito. Una, natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi, nagtitipid, at napapamahalaan ang naimpok. Ikalawa, nakakagawa ng journal ng mga gawaing natapos ng pinaghandaan ayon sa pamantayan ng motibasyon sa paggawa. Ikatlo, napapatunayan ang ang kasipagan ay nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naayon sa tinakdang mithiin ay kailangan upang umunlad ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan at bansa. At letter B, ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Ngayon naman, magbalik tanaw tayo sa nagdaang paksa sa ESP 9, ang Week 3 and 4 na pinamagatang mahusay na gawa sa oras na itinakda. Mula sa nakaraang module, matatandaan na ang kagalingan sa paggawa ay ang pagtupad ng kinakailangang gawain upang makamit ang inaasahang bunga na kasiyasiya at may mataas na uri ng pagkakagawa. Masasalamin din ang kagalingan sa paggawa sa mataas na uri o kalidad ng nabuo o natapos na gawain. Pakatandaan na ang kasipagan ay kinakailangan lakipan ng pagtitiyaga, pagiging masigasig, pagkamalikhain at disiplina sa sarili. Narito naman ang inyong gawain para sa learning activity sheet. Sa unang gawain, tingnan mabuti ang mga larawan at tukuyin ang salitang ipinahihiwatig ng mga ito. Ilagay ang angkop na titik sa loob ng kahon upang mabuo ang mga salita. Isulat ang sagot sa papel. Sa ikalawang bahagi ng gawain 1 ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Sa ikalawang gawain naman, balikan mo ang iyong alaala ang ilang mga gawaing natapos mo nang gawin at napagtagumpayan mo. Isulat sa papel ang mga pamamaraan kung paano mo ito pinaghandaan, ang mga naging motibasyon mo sa paggawa at mga pagpapahalagang isinasabuhay mo sa pagtupad nito. Gawin mo ito sa anyo na isang personal blog na karaniwang nakikita sa social media. Isulat mo ito sa isang malinis na papel. Ibibigay sa inyo ng inyong mga guro sa ESP ang soft copy ng learning activity sheets para sa module na ito. Dumako na tayo ngayon sa pagganyak. Kumpletuhin ang salitang hinahanap sa pamamagitan ng panonood ng mga maikling clip. Ang dami ko na palang ipon. Sabi ko ni, para pag nangailangan ako, may makukuha ko. Ano ang salitang ating hinahanap? Time's up! Ang tamang sagot ay pagtitipid. Pag
Pagkatapos nito, magsasakit na ako, tsaka magluluto ng ulam. Pagkatapos nito, gagawa na pala akong module. Luto muna akong ulam para pagkain na kami mamaya. Ano ang salitang tinutukoy dito? Ang tamang sagot ay kasipagan. Ang dami ko pa palang modules na sasagutan. Naantok na ako, anong oras na? Pero sasagutin ko pa rin ito para hindi na ako matambakan. Ano ang hinahanap na salita? Tama, ang sagot ay pagpupunyagi. Base sa ating pagganyak, ano ang tatlong salita na ating nakuha? Una ay ang pagtitipid, kasipagan, at pagpupunyagi. Sa module na ito, inaasahan na mauunawaan mo ang mga katangian na dapat taglayin ng isang manggagawa upang sa pamamagitan nito ay matulungan kang mapaunlad ang sarili, ang kapwa, at ang bayang na iyong kinabibilangan. At nang sa gayon ay makita mo ang kahalagahan ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naipo. Ngunit, ano nga ba ang kasipagan? Ano nga ba ang kasipagan? Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin at tapusin ang isang gawain ng mayroong kalidad. Ito ay tumutulong sa tao na malinang ang iba pa niyang mabubuting katangian tulad ng tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, at kahusayan na kung saan malaki ang maitutulong nito sa kanyang relasyon, sa kanyang gawain, sa kanyang kapwa, at sa kanyang lipunan. Paano nga ba nakakatulong ang kasipagan sa isang tao? Ito ay nakakatulong sa tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Kung ang isang tao ay may angking kasipagan, magagamit niya ito sa mabuting pakikipagrelasyon niya sa kanyang kapwa. At mula sa kasipagan na taglay niya, ay makakatulong siya na mapaunlad ang bansa at lipunan na kanyang kinabibilangan. Ngunit paano naman natin nalalaman kung ang isang tao ay nagtataglay ng kasipagan? Una, nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ang taong masipag ay hindi nagmamadali sa kanyang ginagawa. Sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan ng kanyang gawain. Hindi siya nagpapabaya at ibinibigay niya ang kanyang buong kakayahan, lakas at panahon upang matapos niya ng buong husay. Kumbaga, binibigay niya ang kanyang best sa lahat ng kanyang ginagawa. Ikalawa, ginagawa niya ang gawain ng may pagmamahal. Ang isang taong nagtataglay ng kasipagan ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang trabaho. Ibinibigay niya ang gawain ng may buong puso. Ibig sabihin, naroroon ang kanyang malasakit. Hindi lamang niya ito ginagawa upang matapos ang trabaho niya, kundi sinisigurado niyang may kalidad. Sa madaling salita, may quality at hindi basta-basta ang produkto o kinalalabasan ng gawain. Mapa paghugas man ng pinggan, paglalampaso, o paggawa ng module. At ang huli, hindi umiiwas sa anumang gawain. Ang taong masipag ay hindi umiiwas sa anumang gawain, lalo na kung ito ay nakaatang sa kanya. Ito ay ginagawa niya
ng maayos at kung minsan ay higit pa. Maging ang gawain ng iba ay kanyang ginagawa. Hindi na niya kailangan pang utusan o sabihan dahil mayroon siyang pagkukusa na gawin ang mga gawain na hindi naghihintay ng anumang kapalit o utos. Ngunit alam niyo ba kung ano ang tawag sa katangian na kabaliktaran ng kasipagan? Ito ay ang katamaran. Ito ay hindi natin dapat taglayin sapagkat ito ay pumapatay sa isang gawain, hanap buhay o trabaho. Ang katamaran ang pumipigil o humahadlang sa tao upang siya ay magtagumpay. Ang isang taong tamad ay ayaw tumanggap ng gawain. Wala pa man ding nauumpisahan ay umaayaw na. Palagi niyang nararamdaman ang kapaguran kahit konti pa lang ang ginagawa. Madalas magreklamo na madami siyang mga ginagawa kahit hindi pa naman talaga niya natatapos at kung mayroon man ay hindi rin napapakinabangan dahil pangit ang quality. Kaya dapat puksain natin ang katamaran. Kung mas mataas ang ating pangarap sa buhay, dapat mas doble ang kasipagan na ating ipakita. Hindi mo ma-appreciate ang pangarap na hinahangad mo kung hindi mo naman ito pinaghihirapan. At walang maitutulot na kabutihan sa ating buhay at kinabukasan kung katamaran ang ating paiiralin. Nakakita ka na ba ng tao na kahit may pagsubok sa buhay at problema ay patuloy pa rin sa kanilang gawain at hindi sumusuko? Ako, kilalang kilala ko sa ganitong larangan ang aking mga magulang. Hindi sumusuko kahit na ilang beses masaktan, magdusa, magutom, makatanggap ng maraming puna, makaramdam ng pagod at puyat, makamit lamang ang minimithi sa buhay. Ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ang mga katangian na aking binanggit ay palatandaan ng isang taong mapagpunyagi. May ideya ka ba kung ano ito? Ang pagpupunyagi ay ang pagtitiyaga na maabot o makuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. Ito ay may kasamang pagtitiyaga, determinasyon, at ito ay pagtanggap sa mga hamon sa buhay o pagsubok na may kasamang kahinahunan at hindi pagrereklamo. Ito ay patuloy na pagsubok sa mga gawain hanggat hindi nakakamit ang mithiin. Ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makakatulong upang magtagumpay ang isang tao. Sa kabila ng mga balakid at mga problema na kanyang susuungin ay hindi siya pinanghihinaan ng loob, kundi mas nagpapatuloy pa at nagiging matatag. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit marami tayong kakilala ng mga tao na masipag at mapagpunyagi naman sa buhay? Ngunit bakit parang wala pa ring asenso? Meron ba kayong kilala ng mga sikat na personalidad na dating mayaman pero matapos kumita ng malaking halaga ay naghirap na? Ano sa palagay niyo ang dahilan? Tama! Maaaring hindi napamahalaan ng maayos at tama ang paghawak ng pera. Sa puntong ito ay ating aalamin ang kahalagahan ng pagtitipid. Ngunit ano nga ba ang pagtitipid? Ang pagtitipid ay hindi paggasta ng pera ng walang saysay. Kailangan nating matutunan na ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi mamuhay ng masagana, kundi pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba.
Upang lubos mong maunawaan, narito ang ilang paraan na nagpapakita ng pagtitipid. Una, magbaon ng pagkain sa opisina o eskwela. Mas makakatipid ka kung magbabaon ng pagkain kaysa bibili pa sa kantin o lalabas. Buti na lang at study from home tayo ngayon, kaya ito ay applicable pag face-to-face na. Ikalawa, matutong maglakad lalo na kung malapit lang ang paroroonan. Maganda itong ehersisyo at matitipid mo pa ang pamasahe na gagamitin. Ingat lang tayo sa paggala. Palaging mag-face mask at magbaon ng alkohol. Ikatlo, mas matipid na bumili na lamang sa palengke kaysa sa mga mall. Maaaring hindi gaanong convenient sapagkat mainit at maputik, ngunit mas malaki naman ang iyong matitipid. Siguraduhin lamang na i-sanitize ang mga pinamili pagka-uwi ng bahay. Ikaapat, gamitin ang internet data ng iyong cellphone sa importanteng bagay lamang. Instead na gamitin sa pang Mobile Legends or Call of Duty ang load mo, bakit hindi mo ito ilaan sa panonood ng mga video lessons natin, diba? Ika-5, ang paggamit ng TV, computer, electric fan at iba pa ay orasan. Kung hindi naman ito ginagamit ay patayin mo na lamang ito. Ika-6, sa pagsisipilyo ay gumamit ng baso. Huwag kaya ang tumapo ng tubig mula sa gripo. At ang huli, huwag nang pumili ng imported. Marami tayong mga produkto sa ating bansa na pareho lang ang kalidad tulad ng mga imported. Kung sa tingin mo ay mapapamahal ka, ay mas tangkilikin mo na ang produkto natin. Madalas, pag nagkakapera tayo, minsan hindi pa nga dumadapo sa ating mga palad yung mga kinita nating pera, naiisip agad natin at napagpaplanuhan kung saan natin gagamitin o kung paano natin gagastusin yung perang kinita natin. Shopee tuwing sale, magbili ng damit or ng bagong cellphone, milk tea or paggala sa SM, pero hindi ba dapat nating tandaan na bago mo nakamit yung perang nakita mo, mula ito sa katas ng paghihirap at pinagpaguran. Kaya, minsan kahit anong sipag o pagpupunyagi ng isang tao, kung hindi naman siya marunong mamahala ng wasto sa kanyang mga pinaghirapan, ay masasayang lamang ito at mapupunta sa wala. Ang pera ay pinagpaguran bago kitain ito. Kaya, kailangan gastusin ito sa tamang paraan at hindi basta-basta dapat ubusin. Kaya, importante na ikaw ay marunong mag-impok. Ang pag-iimpok ay ang paraan upang ikaw ay makasave o makaipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Bakit kailangan na mag-impok ng pera? Ayon sa teorya ni Maslow, ang hierarchy of needs, ang pera ay makakatulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay, lalo na sa hinaharap. Kung kaya't, dapat pahalagahan natin ang ating naipon. Ayon naman sa isang financial expert na si Francisco Colaico, may 3 dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ng tao. Una, proteksyon sa buhay. Maraming mga hindi inaasahan na maaaring mangyari sa buhay ng tao, tulad na lamang ng pagkakasakit, kalamidad, pagkawala ng trabaho o pagkabaldo. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ito, kailangan na ang tao ay nakahanda at mayroong magagamit na emergency fund, sapagkat kung wala ay mahihirapan siyang makabangon mula dito. Ikalawa, hangarin sa buhay. Ito ang nagiging motibasyon ng iba.
Ang mag-impok para sa hangarin sa buhay na mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak, magkaroon ng sariling bahay, at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ang mga ito bilang bahagi ng kaganapan sa buhay. At ang pangatlo, pagre-retiro. Hindi lamang kailangan na mag-impok para sa proteksyon sa buhay at sa mga hangarin sa buhay. Mahalagang mag-iipon din para sa pagtanda sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Darating din ang kasukdulan ng buhay na ang tao ay magiging matanda at mahina at hindi nakakayanin pa na magbanat ng buto. Ayon din kay Francisco Colayco, kinakailangan na tratuhin ang pag-iimpok na isang obligasyon at hindi opsyonal. Gaano man kaliit o kalaki ang ating kinikita, ay obligasyon natin sa ating sarili ang pag-iimpok. Kaya simulan na ng maaga upang makapagbigay ng masaganang bukas. Ating tandaan na ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Ang pupupunyagi naman ay pagtitiyaga na maabot o makuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. At ang pag-iimpok naman ito ay ang paraan upang makapag-save o makapag-ipon ng salapi na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Ang tatlong katangiang ito ay mahalaga upang mapaunlad ang sarili at ang bansang kinabibilangan. Kung isa sa buhay natin ang mga katangiang ito, tunay na hindi ito madali. Ngunit, mas magiging matamis ang bunga ng ating mga pagsisikap na tuparin ang ating mga pangarap kung paghihirapan natin ang bawat hakbang natin sa pagkamit nito. At ang katangian ng kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid ay ang ating sandata sa pagkamit ng ating mga magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ako si Binibining Francesca Maris Guan, guro mula sa Edukasyon sa Pagpapakatao by Tang9. Hanggang sa susunod, paalam!